Hello everyone, good afternoon sa inyong lahat. So dodose lamang kayo, talagang dumaan lang ang bagyo at lahat-lahat ng bakasyon, hindi pa rin tayo nakumpleto kaagad ng 4:03 pero wala tayong choice kung ayaw nilang umattend, ano. So, nasa second half na tayo ng ating semester, so upon checking your dry lab exercises, your quizzes, as well as your midterm exam, medyo alanganin ng konti. Kalanganin, hindi, yun na lang, alanganin, hindi alanganin ng konti. Alanganin ng karamihan sa inyo. Pero siyempre we will see pa rin naman till the end kung anong mangyayari sa subject natin, kung papalarin ba o hindi papalarin. Kaya naman sana yang ano, paglaanan niyo talaga ng time yung pag-aaral ng nitong subject natin, as well as yung pagsasagot ng mga pinapasagutan kong dry lab exercise ay hindi naman mahirap pumasa kung gagawin ninyo yung mga yun. Tapos siyempre, tataasan natin ng konti yung score natin. Paano natin tataasan? Eh, siyempre, mag-aaral tayo. At pag-aaralan yung mga topics na under ng course na ito. So, wag niyo ilimit ang sarili ninyo sa kung ano yung binibigay ko lamang na uh, slide deck. Sana ay nag-explore kayo ng iba't pang mga tawag diyan, iba pang references para marami kayong basis ng pag-aaralan. Ano po? So, isa sa gusto kong i-share na PDF sa inyo na magandang pag-aaralan ng tungkol sa heat transfer, though hindi lahat na doon, is itong libro ni um, Sengel ba 'to? Hindi ko alam kung paano 'to basahin kasi iba yung C, eh. Pero Sengel, Heat and Mass Transfer ni Sengel. Wait lang, ah, papakita ko sa inyo, wait. Wait. 'Yan, kita niyo ba 'yan? Yung book na 'yan? So 'yan yung I suggest na magbasa-basa kayo or gawin ninyong reference 'tong ano, 'yan kasi yung spelling ng pangalan. Hindi mo siya letters, eh. Sengel, Heat and Mass Transfer. Hanapin niyo na lang sa internet kung paano, kung nasaan or kung ano 'to. Pero 'yun, aside from doon siyempre Jean Coplis din ang isa sa magandang basis ng pag-aaral ng Heat and Mass Transfer kasi nandoon lahat ng kailangan niyong matutunan tungkol sa subject natin. So anyway, 'di ba binigay ko 'to sa inyo last time, itong mass transfer na ito bago or rather during the typhoon ata, tama ba ako? Basta binigay ko 'to sa inyo last time. Hindi ko lang alam kung inopen ninyo at inaral nga naman ninyo during our time na hindi tayo nagkita. Kasi siyempre, it's very unfortunate na nasalanta ang karamihan or rather nasalanta ang probinsya natin ng bagyo, and at the same time, yung sumunod naman na linggo ay long weekend gawa ng undas. So sana naglaan pa rin kayo ng oras para buksan itong PowerPoint na ito para naman ngayong time na magdi-discuss ako ay may ma-absorb kayo kahit papaano. So let's start our discussion about mass transfer, which is the third type of transfer under the unit operations in chemical engineering. So tapos na kayo sa momentum transfer, sa fluid flow, na alam naman natin kaya nagkakaroon ng fluid is because of the difference in pressure. Next naman is heat transfer, which is yun yung last
topic natin is all about heat transfer, which is kaya nagkakaroon ng transfer of heat from one point to another is because of the temperature difference na meron tayo. Now, in this installation, third installation ng heat and mass transfer, ang pag-aaralan naman natin dito is of course kung paano magta-transfer ng mass from one point to another. Okay po. So bakit ba nagkakaroon ng transfer of mass? Kumbaga, ano yung driving force na meron pagdating sa mass transfer natin? Kung inyo pong binasa ang ating PowerPoint, ang sagot po doon is because of the difference in concentration. Ano po? So, sa madaling sabi, para ma-visualize ninyo yung mass transfer, imagine niyo yung 'pag nagtitimpla kayo ng tubig, nagtitimpla kayo ng juice, 'di ba? So, siyempre yung powder natin ay, concentrated and then yung water natin ay wala siyang concentration ng juice, ano. So, what happens kapagka nag-pour ka ng powder ng juice doon sa glass of water natin is that spread out yung molecules ng juice or yung nagdi-diffuse yung molecules ng juice natin doon sa buong glass ng tubig natin, ano. So, at kung titingnan natin na yung bottom ng glass is 0.2 at yung surface ng glass is 0.1, mapapansin ninyo nagta-transfer yung, concentration ng juice natin from the top papunta dun sa bottom. Ano po, so nag-i-spread out because of the difference in the concentration na meron tayo. So we can say that there is a concentration gradient, kumbaga. So siguro naman familiar kayo dun sa term na gradient. Okay? So pagka may gradient, ibig sabihin ang isang point doon ay concentrated ng isang bagay, yung isang point doon ay hindi siya ganun kadami yung kulay doon or yung nilalaman ng side na iyon. Ano po? So, generally, mass transfer requires the presence of two regions. Pag sinabing two regions, two locations at different chemical compositions, and that mass transfer refers doon sa movement ng chemical species natin from a high concentration from a high concentration region toward a lower concentration one. So take a look at this diagram. So dito, meron tayo ditong diagram ng ah, salt and water. Ano? So initially, ito yung figure A natin. Initially, yung salt is concentrated sa bottom lamang ng container po natin. And as time passes by, you will notice that the salt is being spread out or nababawasan dito sa diagram natin. That's why nakaka-form tayo ng tinatawag na salty water. So kita nyo naman, di ba, yung thickness ng salt natin is lumiit kasi nag-diffuse siya or nag-move yung concentration ng salt natin from a higher concentration region to a lower concentration region. Yan. So, dito mapapansin natin na ang nature ng mga bagay-bagay is to equalize yung concentration na meron sa ating sa ating environment. Ano po? So moving on, yan. Since alam niyo na primarily kung ano ba yung mechanism na meron sa mass transfer, basta tatandaan niyo lang na from a region of higher concentration siya to a region of lower concentration. Now, if we define the amount of a substance per unit volume as the concentration of that substance, we can say that the flow of a substance is always in the direction of decreasing concentration. That is from the region of high concentration to the region of low concentration. Siguro na rin naman, hindi rin naman bago sa inyo yung concept ng concentration. Kasi kapag sinabi natin concentration, that is the amount of a substance per unit volume. Pinag-aralan niyo 'to sa part ng solutions. Ano po, what makes a solution ba? That is a solute and a solvent.
Ano po, so paano ba natin mako-quantify yung amount ng solute na present sa isang solution? That is by giving it a value through its concentration. Okay? So basically yun lang po yung mass transfer natin, ang pag-ibo ng, ah, mass natin from point 1 to point 2 because of the difference in concentration. At lagi niyong tatandaan, yan po ay laging galing sa mataas na concentration papunta sa mababang concentration. Now, once again, to better explain, let us take a look at this diagram. So let us consider a tank that is divided into two equal parts by a partition doon sa gitna. Yan, kita nyo itong broken line sa gitna. Yan yung partition natin. Ano? So initially, the left half of the tank contains nitrogen gas while the right half contains air. Na alam naman natin ang air is about 21% oxygen gas and 79% nitrogen gas. Now, upon looking at this diagram, you will notice that yung oxygen gas natin is yung color blue na circle, while yung nitrogen gas molecules naman natin ay indicated by the white circles. Ano po? Now, kung tatanggalin natin yung partition doon sa gitna, alam natin na ang nitrogen molecule na nasa left will start na mag-diffuse papunta dun sa air molecules o dun sa air side, sa right side, while the oxygen molecules will diffuse papunta man dun sa nitrogen gas na side. Kasi nga, ng ang tendency ng diffusion, ano, or ng pagkakaroon ng concentration gradient is that mag-move siya doon sa region of higher concentration papuntang lower concentration. Kita nyo naman dito, sa right side, mataas yung concentration ng oxygen. Ano, dito naman sa left side, walang oxygen. So, ang tendency talaga ni oxygen is mag-move from right papunta sa left. Ano po? Now, after some time has passed, you will notice that magkakaroon na ngayon tayo ng homogeneous mixture ng nitrogen gas and oxygen gas dito sa loob ng container natin. Ano po? So, ganun lamang po yung inyong tatandaan ano, sa pagdating dito sa ating mass transfer. Now, let us take a look at some of the similarities between mass transfer and heat transfer. Sa totoo lang, itong pag-aaral ng mass transfer kasi is not that different from studying the concept of heat transfer. Kaya kung nakinig kayo nung mga paunang discussion po natin, mas makikita ninyo or mas madali ninyong marirealize yung relationship or yung connection na meron between heat transfer and mass transfer. Kaya po itong subject na ito ay magkasabay na tinuturo or rather itong unit operation na ito ay magkasabay na tinuturo. Ano po? So tingnan ninyo once again sa heat transfer itong nasa taas na figure. Ano? So the driving force for heat transfer is the temperature difference. So let's say for yung one side ay 70 degrees, yung another side ay 10 degrees. Ang tendency naman kasi ng heat natin is mag-transfer from a higher temperature to a lower temperature or from a higher temperature region to a lower temperature region. Whereas, pagdating naman sa mass transfer, ang driving force naman natin ay, once again, the concentration difference. So kita nyo dito sa diagram from 70% carbon dioxide papuntang 10% carbon dioxide. Now, sa pag-aaral ng mass transfer, since we are talking about mass, ano po? So how do we express yung concentration natin? Ano, hindi lamang naman siya in terms of mass natin pwedeng i tawag diyan, i-relate. Kasi ang concentration natin is pwedeng
in terms of the mass basis, in terms of the mole naman, basis, mole basis. Kaya dito sa part na ito ng discussion natin, makikita ninyo guys na ano ba yung mga formulas natin na gagamitin pagdating sa concentration. Paano ba natin masasabing, ah, paano ba natin i-express rather yung concentration na meron yung isang object natin na nag-undergo ng mass transfer. Okay? So yung letter V dyan, yung letter V, that denotes the volume of the compound or the volume of the molecule. Ano? M naman is the mass, yung rho, that is the density, and letter C stands for the concentration. Now, if we are to take a part of this diagram, kita nyo to. Yan, yung naka-box. So, meron tayo dito molecule A at molecule B. Tatandaan ninyo, ang volume ni A ay equal lamang sa volume ni B if we are talking about gases, which is kadalasan naman gases yung pinag-uusapan natin dito. Ano? Kasi gases occupy the shape of its container. That's why we can say that yung volume na ino-occupy ni A is just simply the same with the volume na ino-occupy ni B. Now, pagdating naman sa mass, syempre, hindi yan equal sa isa't isa. Magkaiba ang mass ng A at mass ni B. Kaya, para makuha natin yung total mass, kinakailangan nating pag-addin yung dalawang component na yon. And for the density, ganun din. Para makuha natin yung overall density na meron ang isang gaseous mixture natin, kinakailangan natin pag-addin siya, as well as pagdating din sa concentration. So we can say that mass, density, and concentration are additive. Ano po? So, puntahan naman natin dito sa right side, itong mass basis. Para makuha mo ang density ni A or the density ni component A, syempre, the formula for density is mass divided by the volume. Ano po? So, density of component A is equals to the mass component of A divided by the volume. And then, ito namang W na nakalagay dyan. Yan naman po ay tinatawag natin na mass fraction. Ano po? So, para makuha natin ang mass fraction ni ni component A, kinakailangan natin si density ni A divided by the overall density of our mixture. So, yun po yung mass basis natin. Kapag ka naka-mole basis naman siya, yung concentration natin, that is in terms of molarity. Kasi meron tayo ditong moles of A divided by the volume, na kadalasan in liters. Ano po? So, ah siguro naman ay maliwanag na po sa inyo itong mole basis at itong mass basis na ito kasi these are being taught sa early chemistry subjects ninyo, lalo na sa analytical and sa general chemistry, pati na rin sa chikal, pati na rin sa chikal. Okay. So, moving on with our discussion. Kung ang heat transfer natin is merong Fourier's law of heat conduction, which tells us the formula of finding the heat flux. Yung heat flux, ano po? Ang pagdating naman sa mass transfer, meron naman tayong tinatawag na Fick's law of diffusion. Kasi po ang main mechanism kasi na meron sa mass transfer natin is yung process na tinatawag na diffusion. Ano po? So uh, this law is being used to determine the molar flux of component A that is traveling from point 1 to point 2. Ano po? So the formula here is the mass flow rate of our component A divided by the area that will give us the molar flux. Ano po? Na ang molar flux natin guys is denoted by the symbol J sub A at ang ibig sabihin ng X doon, yung J sub A sub X, ang ibig sabihin nun is in the X direction. Ano po?
So kumbaga from left to right in the x direction. Ano po, yun yung ibig sabihin ng JA sub x, which is equals to the negative D sub AB times uh, the derivative of concentration with respect to x. Okay? So, mapapansin nyo dito guys na ang kahalintulad ng thermal conductivity natin is itong tinatawag naman natin na mass diffusivity. Itong si D sub AB. So kaya yan AB kasi yung A ay nagdi-diffuse kay B. Yun po yung ibig sabihin nun. Ano po? For example, si juice ay nagdi-diffuse kay water. Ganun po yun. Ano? So meron po tayong tinatawag na panibagong property na mass diffusivity, which is in meters square per second. And ito namang Ca, that is the concentration of A in kilomoles per cubic meter. And then X naman is of course the distance of the diffusion in meters. So basically guys, hindi naman siya nalalayo yung formula nitong fixed law of diffusion natin with Fourier's law of heat conduction. Kung alam niyo yung Fourier's law na yun, at kung naalala niyo pa yung Fourier's law na yun, ano po? So yan yung formula na gagamitin natin when we are computing for the molar flux. But hindi lang siya limited dito sa formula na ito. Kasi mamaya papakitaan ko pa kayo ng ibang formula. Depende sa kung anong klaseng diffusion pa siya. Kung anong klaseng diffusion pa siya mag-undergo. Ano po? So yan, ito na nga pa. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Yung analogy ng Fourier's law of heat conduction and fixed law of mass diffusion. So mass diffusivity and then concentration gradient, ano, sa heat conduction naman ay thermal conductivity at saka yung temperature gradient na tinatawag. Kita nyo dito na ang concentration gradient niya ay in terms of the density. Which is pwede naman po. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, pwede pong naka-mass basis or pwede pong naka-mole basis. Sorry, naka-mole basis yung concentration po natin. So yan po yung analogy between Fourier's law and the fixed law of mass diffusion. Ayan. So ito na nga yun. Kapag ka-mass basis siya, ang unit ni molar flux natin is kilogram per second meter square. At kapag mole basis naman ay kilomole per second meter square. Now let's talk about the mass diffusivity, which is denoted by the symbol D sub AB. Now, ang mass diffusivity, this is a transport property which is the constant of proportionality in fixed law. And this is the unit of mass, and the unit of mass diffusivity is meters square per second. So, uh, para hindi na lamang kayo malito, ihalin tulad na lang natin siya kay thermal conductivity. Kasi si thermal conductivity, that is a constant na nagsasabi sa atin kung gaano kagaling or kung gaano kagaling mag-transfer ng heat ang isang bagay. Ano po? At ito namang si mass diffusivity, ito naman is the value na ginagamit natin or ito yung value na nagsasabi sa atin kung gaano rin kabilis mag-transfer yung mass natin or kung gaano kalaki yung area na nasasakop niya pag siya ay nagta-transfer per unit second or per unit of time. Ano po kaya nga unit nito ay meter square per second. So, ibig sabihin, kada segundo, gaano kalaking area yung nako-cover nung diffusion natin. Okay po. So because of the complex nature of mass diffusion, the diffusion coefficients are usually determined experimentally. So unlike thermal conductivity guys na kadalasan given din sa problem, na minsan naman hindi na natin hinahanap si thermal conductivity. I mean, wala tayong formula in computing thermal conductivity. Pero pagdating dito kay mass diffusivity, um,
meron din naman siyang mga actual values. Meron din naman siyang mga actual values. Like for example, if ang component A natin ay air, and then ang component B natin ay for example ay water, o kaya ay other solvent, for example benzene, hexane, ganyan. So, iba-iba yung mass diffusivity depende sa kung sino yung nagde-diffuse at saan siya nagdi-diffuse. So, sa Paris natin, wala tayo, if I'm not mistaken, wala tayo dong table na ginagamit for mass diffusivities. Hindi siya available kay Paris natin. But if may makita kayo na if meron lamang kayo makikita diyan sa 9th edition, hindi ko lang alam kung meron na diyan, pero dun sa 8th edition at 8th edition ay wala kaming makita dun na mass diffusivity, yung mismong value. Kasi ang meron sa Paris natin is yung correlation or yung formula kung paano natin hahanapin itong si mass diffusivity, which is yun din naman yung ituturo ko sa inyo dito. Pero 'pag nag-aral kayo sa mismong mga reference book natin, like for example yung kay Jean Copleys at saka yung kay Sengel, tawagin ko na lang siyang Sengel ha. Sengel, ngayon ko na-realize. Basta si Sengel, tama naman tama naman ako 'di ba? Sengel nga yun. Basta yung kaninang book na pinakita ko sa inyo ay meron dong table of values na kung saan nakalagay na kaagad doon kung ano yung value ng mass diffusivity po natin. Now, in this slide naman, sinasabi sa atin paano natin malalaman ang diffusivity ng isang material sa ibang point ng temperature and pressure. Let's say for example, meron tayong DAB1 at meron tayong pressure conditions at that first condition. Let's say for example, may condition 1 and condition 2 tayo. Sa condition 1, ibinigay sa atin yung DAB1, binigay rin sa atin yung pressure at saka yung temperature. What if gusto nating malaman naman yung diffusivity ng material na ito at a second condition? For example, at temperature higher than what is given and at a pressure which is higher than what is given. So if bigay sa inyo yung gano'n, yung unang set of condition, and then gustong ipahanap sa inyo yung mass diffusivity sa panibagong condition, eto po yung gagamitin nating relationship. Kaya nga nakalagay diyan, this relation is useful in determining the diffusion coefficient for gases at different temperatures and pressures from a knowledge of the diffusion coefficient at a specified temperature and pressure. Sige, para mas mas ma-visualize nyo or ma-imagine niyo. For example, si water ay nagdi-diffuse kay air. Si water ay nagdi-diffuse kay air. Binigyan tayo ng mass diffusivity 1. Let's say for example 1, for example 1. And then ang pressure doon ay 1 atm at ang temperature doon ay 25 degrees. So for example lamang yun ha. Now, gusto ko namang malaman ano yung mass diffusivity ni water kay air kapag ang pressure conditions ay tinaas ko. For example, ginawa kong 3 atmosphere and then at a temperature naman of, for example, 50 degrees. Ano yung magiging bagong diffusivity ko? Ano po? So, itong formula na ito ang pwede natin gamitin. Yung tinutukoy kong water ay yung water vapor sorry. Water vapor yon. Ano po? So, yun po yung isang relationship na pwede natin gamitin. And ito yung isang problem na isosolve natin sa Sabado. Ang ginagamit dito ang ginagamit na dito na formula is itong nasa unahan. Yung una kong pinakita, wait lang. Yung for fixed law. Yeah, this one. So if kung kaya niyong sagutan sa inyo or mamaya sa inyo, edi wala namang problema. Welcome na welcome ninyo siyang sagutan. Napuntahan natin itong formula mismo
'Tong correlation na ito para malaman natin ang mass diffusivity ng isang object na nagdi-diffuse to another object. So, ang tawag natin dito guys is the Fuller-Shetler-Giddings correlation or FSG correlation. Ito po ay available sa Paris ninyo, kaya hindi niyo na po siya sasauluhin. Ano po, punta lamang po kayo sa mass transfer na chapter. Wait lang, hanapin ko lang. Kung katabi niyo po ang Paris niyo, 'di mas maganda, makikita niyo kaagad. Ayan, so nandito siya kay hindi ko alam sa ano pala, sa 9th edition. No, basta nandito siya around dito sa page na 'to siguro, 5-51. Ano, 5-51. 'Yan, wait lang pakita ko na nga ishe-share ko lang, wait. Ito ba 'yun? 'Yan, kita niyo ba 'yan? Oh, kita niyo 'yan for sure. Zoom in natin ng konti. 'Yan. So ito yung correlation of diffusivities for gases. So sa binary mixture, 'pag sinabi nating binary mixture, ilan lamang po yung composition ng mixture na yun? Dalawa. Ano po? Tapos low pressure. 'Pag low pressure, mga around 1 atmosphere lang yun. Ano? Tas non-polar yung condition dito. So ang ginagamit natin dito ay Fuller-Shetler-Giddings. Ano, itong nasa pangatlong part. Puwede naman 'tong nasa taas na dalawa, pero ang kanya kasing percent error ay 7 as compared dito kay Fuller-Shetler na 5.4. Ano po, so ito siyang nasa babang 'to. Siguro naman ay may highlight na 'yan sa inyong Paris. So ating pag-aralan kung paano ba natin siya gagamitin, 'yan. So itong DAB natin, ano, ang kanyang unit kapag kinuha natin siya kapag ginamit natin ang FSG is centimeter square per second. Okay po tayo do'n. Puntahan natin yung kada variable na meron tayo. Si T naman ay si temperature, palagi na natin kasama sa buhay 'yan, na ang unit naman ay Kelvin. Ano po, itong katabi nito na nasa loob ng parenthesis is the molar mass or molecular weight ni gas A at saka ni gas B. Okay po. So, yan po yung formula. Kung mapapansin niyo pala dito baka kasi pagdating pala sa Paris, pagdating sa Paris, wait lang, mabalik ako. Ayan, tingnan ninyo yung katabi ni temperature, di ka naka-M MAB lang siya, M M sub AB raised to 1/2. Ano, 'wag po kayong mako-confuse ha, ang ibig sabihin po nito dapat na alam niyo na po ngayon dapat is yun pong nasa PowerPoint presentation natin na 1/MA plus 1/MB. Okay po yun. Ano po, maliwanag naman siguro sa inyo yun. Now, ito namang nasa baba ay letter P, which is the total pressure in atmosphere. Kadalasan 1 atmosphere po yan. Kaya po minsan ay 1 lang ang nakalagay diyan o times 1 lang, ano. And then ito namang nasa loob ng bracket natin, na nasa loob ng parenthesis is yung tinatawag natin na B, summation of VA and B, or the sum of diffusion volume for gas A and gas B. Now, ano naman po itong sum of diffusion ni volume for gas A and gas B? So once again, punta tayo kay Paris natin, kasi na kay Paris din po ang value nitong sum of itong diffusion volume na tinatawag.
So, kay Paris ninyo, ayan dumadami na kayo, 23 na kayong biglang sumali. Wait lang, nasaan na yung Paris? Yan. So, nandito lang naman po siya sa baba. Nandito siya sa sunod na page. Ito, table 5-12. Itong table 5-12 po. Yan. So, nandito rin pala ata siya sa PowerPoint. Pag hindi ako nagkakamali. I-share ko lang ulit. Yan. Nandito nga siya. Ayan, nasa Paris niyo po ito, ito po yung summation of or diffusion volume po ng ating mga gases. Itong nasa baba ay ito na ay kapag air yung involved, edi 20.1 na siya. Kapagka oxygen yung involved, edi O2. Pag nitrogen, edi N2, helium, hydrogen gas. Itong dito, ayan po ay, pag hindi ako nagkakamali, ay deuterium. Deuterium nga ba? Yung sa hydrogen, yung tawag dyan, isotope ni hydrogen. Pag hindi ako nagkakamali. And then itong nasa taas naman ay gagamitin natin kapag ang binigay sa atin ay for example ay butane. Ang butane ay butane, sorry, CH4. C4H10. C4H10 ang butane. So, para makuha natin ang kanyang diffusion volume, kinakailangang i-times natin ang itong carbon sa 4 and then yung hydrogen sa 10 and then saka natin makukuha. Pero ang tawag diyan, makukuha or rather bibigyan ko kayo ng example paano tayo makakapag-solve using the FSG para mas madali po ninyong maintindihan. Ano po? So actually ito yung formula doon, calculate the diffusivity of carbon disulfide in air at 35 degrees and 1 atmosphere. So ang gagamitin po natin doon ay Fuller-Shetler-Giddings. If kaya nyong i-solve, much better. Okay? Any questions so far? Nandito ba si Jessa? Jessa. Jessa, pakuha ako ng attendance. Itong 23 na ito. Jessa? Comment ka na lang, chat ka na lang dyan kung pakinig mo ang boses ko. Sige po, sir. Mag-chat ka na lang dito sa in-call messages. May question ka kayo? Wala naman. Okay, kung wala kayong question, hindi. I think it as nagigets nyo so far ang ating discussion. Ito naman. Itong DH2O air. Ito po ay ginagamit natin kapag water vapor at air ang magkasama or ang water vapor ay nagdi-diffuse sa air. Ito na po yung gagamitin nating formula para doon. Kasi ito na po yung simplified correlation. Kasi kadalasan naman ay water vapor at air ang example. Hindi para hindi na kayo mahirapan dito sa FSG. Though kaya naman siya sa FSG, kaya naman siya ng FSG. Di mas madali ito kapag alam nyo to. DH2O air or DAB natin. Ayun. So yan, dako na tayo sa iba't ibang klase ng diffusion. Po? So dito, itong si Na, itong symbol na makikita nyo kay Na, ito po ay same lamang doon sa molar flux natin kanina na Ja, yung JAX, JA sub X. Po? Ito nga lang ay naka in terms of moles, naka, naka, naka-moles ata to if I'm not mistaken. Mamaya, tingnan natin sa formula. Kasi itong formula ng equimolar counter diffusion is nasa Paris nyo din. Kaya no need to memorize. Pero dapat alam niyo kung ano dapat yung unit ng paggamit itong formula natin. Kasi itong Na na to will give us kilomoles ata.
Hindi ako nagkakamali. Tingnan natin na lang mamaya. Pero discuss ko muna kung ano yung equimolar counter diffusion. Pagka sinabi nating equimolar counter diffusion, this is an instance of molecular diffusion in a binary mixture. Meaning, pag sinabing binary mixture, that is a mixture that is composed of two components. So A is component A at si component B, and occurs when equal numbers of molecules of the two substances are moving in opposite direction. Ano po? So kapag equal yung pag-move ng molecules nila from left to right or from right to left, ang tawag natin sa klase ng diffusion na yun is equimolar counter diffusion. So let us take a look at this at this instance. Okay? So, meron tayo ditong gas mixture A at si gas mixture B. Si A ay si blue molecule, si B ay si white molecules dito. So, as you can see naman guys, ang direction, kapag ka ang i-consider natin is A to B, kapag A to B, yun po ay, yun po ay, yun yung kadalasan namang hinahanap. Yun po ay from left to right. And then yung sa NB naman natin is from right to left. That's why kung makikita nyo dito sa correlation or yung relationship ng NA at NB, that is negative value lamang. Pero same ang magnitude niya, kumbaga. Same ang magnitude niya, pero iba lang yung sign niya. Kasi nga, they are opposite from one another. Ano po? So, si NB kasi is if ang perspective naman natin is nasa component B papuntang component A. Pero kadalasan ang ginagawa naman natin dito is from component A papunta kay component B. And then kapag nakuha na natin si NA, makukuha na rin kasi natin si NB. Kasi negative value lamang yun ni NA. Okay po. So, yun po siya. Now, the formula for equimolar counter diffusion is given to you by this formula, which is makikita nyo rin po sa Paris ninyo. Ano po? Makikita nyo rin po yan dito sa Paris ninyo. Page 5 yung previous page bago mag FSG. Yung previous page bago mag FSG nasa top left na part. Okay? So, hindi na rin bago yung mga dito. Ay, wait lang. May malaking X, may malaking... Baguhin ko lang po ng saglit. Kasi may maliit dapat. Parehas maliit dapat yan. Yan. So, hindi na naman bago rin yung ilang mga bagay dito sa inyo. Siguro yung mga letters lang ang nagbabago-bago. Pero basically, kahit pagbalik-balik na rin mo yung mga letters dyan, basta alam niyo kung ano yung property na yung pinag-uusapan natin, maintindihan niyo po itong formula na ito. Ano po? So, si DAB is still the diffusivity in meters square per second. Si delta Z na nasa denominator, that is just simply the thickness of the film boundary in meters. Ibig sabihin, yung film boundary, ihalin tulad natin siya dito sa nasa previous na figure. Yan, kita nyo yan? Yung thickness ng pinagtatravelan nung ating gas A to gas B. Yung lapad nitong thickness na to. Basta yun. Lapad ng thickness kasi sabi ko. Basta yung thickness. Yun. Okay, yun yung delta Z natin. And then, si C, that is the concentration in moles per cubic meter. Tatandaan ha, moles per cubic meter. And then, si XAL, that is the mass fraction of component A on the left side. And XAR is the mass fraction of component A on the right side. No, kadalasan, kapag wala pa namang kapag naman walang component A doon sa right side, kadalasan 0 tong si XAR. Ano po?
Pero pagka naman may concentration, yung nasa kabilang side, nung component A na yun, edi yun po yung ilalagay natin dito. Kung ano yung kung ano yung mass fraction ni component A, hindi po ni component B, ni component A. Teka lang. Okay. So yung concentration natin pala dito, wait lang. Hindi pala siya naka-moles. Siya pala dapat ay naka-kilomoles. Para ang maging final answer natin ay naka-kilomoles din. But if naka-moles yung concentration nyo, pag naka-moles yung concentration nyo, adi ang final answer nyo din ay naka-moles, hindi naka-kilomoles. Ganun lang naman yun. Kasi kung titingnan natin, ang DAB ay meters square per second, ang delta Z ay meters, ang concentration natin ay kilomoles per cubic meter. So therefore, makakancel yung meter square sa taas, ang may iwan sa baba ay meter square lang din, and then yung second ay nasa baba. Ayun, tama na. Kasi yung mass fraction natin dito naman guys ay walang unit. Kasi mass fraction po yan. Sana naman po ay familiar kayo sa mass fraction. Kumbaga. Okay, so yun po yung dito, yun po yung ating formula for equimolar counter diffusion. Hindi rin naman siya mahirap intindihin. Kasi yung DAB, pwede siyang given ang DAB or hahanapin natin siya. Si delta Z, kadalasan given din yan. Si concentration, kadalasan given din po yan. And then, itong mass fraction, minsan ang given ay mass. So, kailangan pa nating ikunin yung fraction nun sa side na yon. And then, hindi naman din mahirap siyang hanapin basta alam niyo yung formula na gagamitin. At alam niyo yung concept ng mass fraction. Okay, so moving on. For equimolar counter diffusion, since equimolar siya or equal yung diffusion natin from one side to another, si DAB po ay equivalent lang naman kay DBA. So this shows that for a binary gas mixtures of A and B, the diffusivity coefficient DAB for A diffusing in B is the same as DBA for B diffusing in A. Kasi nga po, sabi ko nga sa inyo, equal lamang yung pag-travel ng molecules natin dito or ng compound natin dito. Kaya po, yung mass diffusivity natin ay equal kapag ang kinoconsider natin ay A pupunta kay B or B pupunta kay A. Nagbabago lamang yung subscript dito kapag ka DBA ang gagamitin natin. Kasi syempre, pag NB, ito yung magiging DBA, ito yung magiging XBL minus XBR minus XBL naman siya. Kasi from right to left naman. Ano po? So ito rin yung formula. I-brush up nyo yung skill ninyo guys. Pagkuha ng mass fraction. Kasi minsan ang bigay sa inyo ay partial pressure. Naka-partial pressure ang bigay sa inyo. So paano nyo siya hahanapin? So yun. Gagawin natin siya sa Sabado din. Sunod. Ang sunod naman po ay unimolecular diffusion. So ito namang unimolecular diffusion. This refers to the process where a single molecule, isang molecule lang talaga ha, isang molecule lang, moves or spreads out due to thermal motion, usually in a fluid or along the surface. So ito naman is isa lamang yung nagdi-diffuse with regards to two components in a given surrounding or in a given environment. Kaya nga makikita ninyo yung relationship dito sa taas na N sub A is not equal to 0, but N sub B is equals to 0. Meaning, si N sub B ay hindi nagdi-diffuse. Or rather, si component B ay hindi nagdi-diffuse.
ano po, si component A lamang ang nagdi-diffuse dito kay unimolecular diffusion. Ng formula natin dito is nasa Paris nyo lamang din. Baguhin ko lamang din po itong unit. So ito naman po yung formula natin na gagamitin for unimolar or unimolecular counter diffusion. Ganun lang din siya, yung mga variable dito, yung mga properties na involved ay kaparehas lang sa equimolar counter diffusion natin. Now, let's proceed naman with special case of component A or gas A diffusing through stagnant or non-diffusing B. Kung mapapansin niyo, itong special case na ito is just synonymous. It's just synonymous with unimolar diffusion. Ano po, kasi yung unimolar, isa lang din yung nagdi-diffuse doon, si component A lang. Dito, si component A lang din ang nagdi-diffuse. Kaya nga nakalagay dyan, of A diffusing through stagnant, non-diffusing B. Ibig sabihin, si B ay hindi nag-diffuse. Ano po? So this describes a specific case where a gas species, let's call it gas A, is diffusing through a mixture where another gas species, which is gas B, is stagnant and does not move. Yun po yung ibig sabihin ng word na stagnant, hindi naibo. Now, tatandaan ninyo dito na si gas A ay nagmo-move or moves through the medium due to a concentration gradient while gas B remains still or its diffusion is negligible. This situation is commonly studied in Stefan diffusion where the diffusing species has a concentration gradient but no bulk flow of the other gas. So another term for unimolar diffusion or itong special case na ito na gas A through a non-diffusing gas B or component A through a stagnant non-diffusing B is Stefan diffusion. At ang formula dito guys, sa totoo lang, hindi naman siya nalalayo doon sa formula natin kanina. Nagkaroon lamang siya ng variations. Kasi ito ay in terms of partial pressure na. Yung kanina kasi in terms of in terms of mass fraction. Nalimutan ko lagyan. Wait lang. Balikan ko tong isa. Wait lang. May LN pala dito, guys. Nakalimutan ko. Yan. May LN dito ha sa unimolar counter diffusion. I-re-upload ko na lang tong PowerPoint na to para na-correct ko yung mga maling formulas. So, may LN po yun. Kaya kung mapapansin niyo almost similar lang din yung formula natin doon sa unimolar at saka dito. Ito lang naman kasi ay in terms of the partial pressure ang pinag-uusapan natin. Yung kanina ay concentration at mass fraction. So the formula here is dAB times the pressure divided by the gas constant times the temperature times delta Z multiplied by the natural logarithm of the pressure minus the partial pressure of A in the right side or in point 1 divided by the total pressure minus the partial pressure of A sub 2 or A of partial pressure of A in point 2. So nakalagay na rin naman dito sa PowerPoint na ito kung ano dapat yung mga units ng ating mga variables dito kasi ito yung makakapagbigay sa atin ng final answer na may unit na kilomole per second meter square. O pansinin ninyo, si DAB ay naka-meter square per second, si pressure ay naka-pascal, si partial pressure ay naka-pascal din, si gas constant natin ay naka-pascal, cubic meter per kilomole Kelvin. Ito pong value na ito, siguro lang ay familiar kayo. Pero kung hindi kayo familiar, ito pa po yung isang value ng gas constant natin sa 8,314.3 Pascal cubic meter per kilomole Kelvin. Ang T natin is the temperature in
Kelvin, and Z is the thickness of the boundary layer in meters. Ano po, naka-meters naman po ito. Yan. So sana ay maliwanag din sa inyo guys itong formula na ito. Kasi substitute lang din dyan. Basta alam niyo kung paano kumuha ng partial pressure, ay madali niyo pong masasolve itong problems natin sa unimolar at equimolar counter diffusion. Now, another way of solving this problem na mas pinaliit lang siguro, kasi compare dito, mas lumiit siya, ay gumagamit tayo dito ng tinatawag na log mean value or yung logarithmic mean pressure difference naman. Kasi yung sa ating heat transfer meron tayong LMTD. Dito naman meron tayong LMPD naman kasi log mean pressure difference naman po siya. Eh dito, ang pinag-uusapan natin is the inert gas or yung gas na hindi nagdi-diffuse, which is si gas B. Kaya po siya ay P sub B sub M. Ano po? That is the log mean value of inert B. So paano ba natin makukuha si log mean value of inert B? Ito po yung kanyang formula. Uh, P sub B2 minus P sub B1 divided by the natural logarithm of P sub B2 over P sub B1. Na ang ibig sabihin ng P sub B2 at saka ng P sub B1 ay mga partial pressure ni inert B or ni gas B in point 1 and point 2. In pascals din po ito. So kung hindi nyo fancy itong formula na ito, pwedeng itong formula na ito ang inyong sauluhin. Ano po? And then, ito po ang pagkuha ng P sub B2 and P sub, P sub BM pala, sorry, P sub BM. Now, paano ba natin nakukuha si P sub A1 at si P sub A2? Kasi meron din po yung formula, ano po. Pero kung alam nyo na yung, kapag alam nyo na yung concept ng pressure, hindi rin naman mahirap intindihin yun, ano, kung paano siya makukuha. Tingnan nyo itong formula na ito. Yan. So, syempre, at point 1, may pressure din po yun. And at point 2, may pressure din po yun. Kung alam niyo po si PA1 at alam niyo po si PA2 or ang partial pressure ni A at point 1 at ang partial pressure ni A sa point 2, makukuha niyo na po si partial pressure ni B kasi you just simply subtract the pressure with the partial pressure to arrive with the partial pressure of our component B in point 1 and in point 2. Kasi yun naman yung concept diga ng pressure. Para makuha mo yung total pressure if the gas is composed of three components, o the partial pressure ni A, partial pressure ni B, at partial pressure ni C para makuha si total pressure. Ganun lang po yun. Ano po? So ito naman yung formula na gagamitin natin if we are to solve for ito formula, sorry. Ito pala yung problem na isosolve natin on Saturday with regards to our last formula, which is about the diffusion of a component A in a stagnant non-diffusing component B. Ano po? So, ito na ata ang last. Yeah. Ito na yung last part ng ating discussion. And tomorrow, ko itutuloy or pwedeng ngayon ko na lang din i-discuss. Kaya. Sige, ngayon ko na lang din i-discuss yung sunod na part. Ano? So, yun po yung unang part ng discussion po natin. Wait lang.
Ito namang sunod na part ay hindi naman siya mahaba, kaya kaya naman siya i-discuss bago matapos ang time natin. Para tomorrow ay baka magpa-problem solving ako sa inyo, magpa-dry lab ulit ako muna sa inyo. Ano? And then sa Saturday tayo solve ng problems as well as ano na rin grade ano tawag dyan? Consultation tayo sa subject natin. Hmm, nasaan na ba 'yun? Okay, so for our next part, which is about convective mass transfer naman po ito. Ayan. May nabawas. Jessa, patingin nga ako or rather pa-note ako kung sino yung nawala sa GMeet. Kasi kanina 23 kayo tapos ngayon naging 20. 22 kayo, naging 21 na lang. Pa-note ako nung nagli-live sa Meet. Okay. So ang next topic naman natin is about convective mass transfer. So alam niyo na to, feel ko. Kasi na-discuss ko na sa inyo yung convective heat transfer. Alam niyo naman si convective heat transfer, gumagamit yan ng mga dimensionless number. So dito gumagamit din tayo guys ng mga dimensionless number para ma-correlate natin at mahanap natin yung mass transfer coefficient. So kumbaga kung gusto niyo i-recall to, ito yung mahaba. Ito yung mahabang i-solve kasi madaming properties na madaming kinukuha sa table of values, interpolate, ganyan. Tapos basta mahaba siya. In short, yun yung mahabang topic. Pero dito naman ay siguro dito sa part ng mass transfer na ito, medyo maikli siya. Madami nga lang. Madami nga lang. Ano po? Kasi ito ay, pag hindi ako nagkakamali, 10 slides lang to. Ayan. Di pag-usapan na natin. Okay, so mass convection or convective mass transfer is the transfer of mass between a surface and a moving fluid due to both mass diffusion and bulk fluid motion. So kagaya ng heat transfer, yung convective heat transfer natin or yung convection ay nangyayari kapag meron tayong heat transfer na ang process ng pag-transfer natin ng heat is because of the motion of the fluid na nagtatransfer ng heat natin. Dito din, this involves the diffusion of mass given na merong motion yung fluid natin na nagtatransfer ng concentration or nagtatransfer ng mass. So like heat convection, mass convection is also complicated because of the complications associated with fluid flow, such as surface geometry, flow regime, flow velocity, and the variations of the fluid properties. Okay? So pag-usapan natin yung mga dimensionless number na meron tayo dito. So kung si kung si heat transfer ay merong Prandtl number, merong Nusselt number, meron po silang analogous na dimensionless number pagdating naman dito kay mass convection. Pag-usapan natin itong tinatawag na Schmidt number. So si Schmidt number naman po is the corresponding quantity in mass convection which represents the relative magnitudes of molecular momentum and mass diffusion in the velocity and concentration boundary layers. So once again, na-mention po ulit sa boundary layers natin. Uh, just to give you a recap, pagka sinabi nating boundary layer, this is the layer two in between our two objects in contact with one another. So syempre, isipin niyo tong boundary layer na hindi siya makapal isa siyang manipis na space or isa siyang manipis na area na nagta-touch between dun sa dalawang object natin in in motion or in the process of mass transfer or heat transfer. So, itong Schmidt number nire-relate niya yung velocity or yung momentum
and yung mass diffusion na meron tayo. So kaya dito, nasa denominator natin is si mass diffusivity at ang nasa taas natin is si momentum diffusivity. Now, ano yung kahalintulad ni Schmidt number pagdating kay heat transfer? So, ang kaparehas po ni Schmidt number natin pagdating kay heat transfer is yung tinatawag po natin na Prandtl number. So, si Prandtl number kasi natin is equivalent siya kay momentum diffusivity na si V din divided by the thermal diffusivity naman which is yung alpha natin. So si Prandtl number nire-relate niya si momentum at si thermal diffusivity. Kasi si momentum diffusivity kasi that pertains to the fluid flow ng isang fluid or ng motion ng fluid natin. And then si thermal diffusivity is something to do with the heat. Ano po, yung pag-transfer ng heat. Dito naman, ang nire-relate ay si momentum diffusivity at si mass diffusivity. At ang tawag natin dito ay Schmidt number. Ang sunod na dimensionless number na kailangan nating matandaan ay si Lewis number naman. Ito naman pong si Lewis number relates the thermal diffusivity as well as the mass diffusivity. Kasi syempre, yung Prandtl ay momentum at heat or momentum at heat. Ang Schmidt number ay si momentum at si mass. Ito namang Lewis number, ito naman ay about heat and mass naman po siya. That's why makikita nyo dito that the Lewis number is the ratio between the Schmidt number and the Prandtl number. Kasi si Schmidt ay velocity V over dAB, si Prandtl naman ay V over alpha. So ang mangyayari doon, tataas si alpha, makakancel si V, nasa denominator ay si DAB. Kaya yan po yung formula natin. At ang mga symbol ng mga number na yon, si Schmidt ay SC, si Prandtl ay PR, at si Lewis number ay LE naman po. So, ano naman yung formula na gagamitin natin if we are talking about uh, the convective mass transfer? So as you can see here, meron tayo ditong the convective mass flow rate denoted by the m dot. So alam niyo naman siguro kapag may dot sa taas, we are talking about the rate of flow na meron yung ating property na yun. And dito naman a mass flow rate ang pinag-uusapan. So is equivalent to the mass transfer coefficient, which is denoted by the H sub mass, and A sub S naman, that is the surface area. And then yung nasa loob ng parenthesis natin, that is the concentration gradient na meron tayo between our fluid in motion as well as the fluid in motion as well as dun sa pinagdidiffusan. Ano po? So, itong letter S, tatandaan ninyo, ay subscript siya for the surface. At itong si infinity, that pertains to the bulk fluid in motion natin. So, syempre, concentration in the bulk fluid flow. And then, yung S naman is the concentration at the surface. Ano yung concentration ni component A at the surface? At ano yung concentration ni A at the bulk fluid flow? Kumbaga, isipin ninyo yung bulk fluid flow is malamang that is a fluid in motion. That is a fluid in motion na minsan doon sa fluid na yon ay wala pang concentration or wala pang component ni A. Minsan, wala pang kine-carry na component dun kay fluid na yon. And then yung component A na nasa surface, kadalasan, yun yung rich in component A natin, yung nasa surface na yun. Isang magandang example para mas madali nyo nga ma-visualize. Let's say for example, yung naphthalene balls or mothballs. Diga? Yung mothballs, kung alam po ninyo yun po ay nagdi-diffuse sa air natin.
nagdi-diffuse sa air natin kasi lumiliit po yung mothballs na yon. So, syempre, yung concentration ni naphthalene sa mothball, that pertains dun sa unang part sa unang term na nasa loob ng parenthesis natin, the density of component A at the surface. Ano po, yun po yung nasa surface ng naphthalene ball. Now, minus the density of the component A na infinity, or ang ibig sabihin nito, yung density ng component A na nasa hangin or na doon sa air na nagbo-blow over doon sa naphthalene natin. Okay po, na kadalasan nga minsan wala namang naphthalene sa air. Kasi kadalasan naman ang air natin ay nitrogen at oxygen lamang. So, walang naphthalene sa air natin. So, kadalasan zero siya. Pero just so you know, pag sinabi natin infinity, that pertains to the fluid in motion. Okay. So, kapagka naman tinanggal natin yung area dito sa right side at nilagay natin siya sa denominator ni mass transfer rate or ni mass flow rate, makakakuha tayo ng molar mass flux na tinatawag or yung NA or yung JAX ang nakukuha natin doon. Ano po? So, kay heat transfer, meron tayong tinatawag na, ay wala pa pala doon. Ito naman ay another formula doon sa kanina, kung mapapansin niyo dito, ito kasi kanina sorry. Ito kanina ay naka-density na yung nasa loob ng, nasa loob ng parenthesis. Ito namang, tawag dyan. Ito namang nasa sunod na slide, yan. Ito naman, ang nasa loob nito ay mass fraction. Ano po? At ang nasa labas ay density. Kapag kasi yung density ay minultiply mo sa mass fraction, makukuha mo yung density ni component A at the surface at makukuha mo yung density ni component A at the bulk fluid flow. Ano po? Kaya almost magkahalintulad lang siya dito. Yan. Kita nyo naman siguro yung similarities between the two. Now, ito yung sunod na dimensionless na gusto kong i-share sa inyo is synonymous or similar in nature pagdating kay Nusselt number. Siguro naman, hindi nyo pa nakakalimutan si Nusselt number. Ano po? Si Nusselt number ay para kay heat transfer. Ito namang panibagong number na to na si Sherwood number ay para kay mass transfer naman po siya. Ano po? Na ang symbol ng Sherwood number is SH, capital SH, and this is the corresponding dimensionless number to express the mass transfer coefficient in a non-dimensionalized form. So this number represents the effectiveness of mass transfer at the surface. So para makuha mo sa H-mass, kasi kailangan mo yan sa formula dito kanina dito sa unang formula na pinakita ko sa inyo, kailangan nyo si H-mass. So paano nyo ba nakukuha si mass transfer coefficient? Para makuha nyo si mass transfer coefficient, kinakailangan nyo si Sherwood number. Kasi yun yung kailangan nating value Si DAB, alam na natin kung paano kunin. Si LC, that is just simply the length na tinatravel ng ating fluid na nag-undergo ng mass transfer. So, ang dalawang unknown sa atin dito ay si Sherwood number at saka si mass transfer coefficient. Na kadalasan, ang missing naman talaga ay si mass transfer coefficient kasi itong Sherwood number ay may iba pa pong formula kagaya nung sa heat transfer. Depende po sa kung ano yung kanyang condition. So dito sa sunod na table na ipapakita ko, wag po kayong mabibigla, wag po kayong masashock. Ano po, kasi medyo madami po itong ipapakita ko sa inyo kung paano makuha si Sherwood number. Yan. So, i-process lang natin ng maayos para hindi po nakakalito sa inyo. Ano po, itong nasa left side, ito po yung convective heat transfer natin. Kung paano natin makukuha si Nusselt number based on the different conditions na meron tayo. For example, itong unang nasa slide na ito ay for forced convection over a flat plate. Ibig sabihin,
merong convection sa ibabaw ng isang flat na plate at ang type ng convection na ito ay forced. Ibig sabihin, pag forced, kinagamitan natin ng external machine or external mechanism. Kasi nga forced yung convection diyan. Forced, persahang persahang pinapaibo yung fluid natin sa ibabaw ng isang flat plate. So syempre, para malaman natin kung ano yung tamang gagamitin natin diyan, kinakailangan alam natin yung Reynolds number, which tells us what is the flow regime or the flow regime of our fluid. Kapag laminar flow siya, ito yung una nating gagamitin. Itong una. Pero kapag turbulent flow siya, itong letter B ang gagamitin natin. Kapag combined laminar and turbulent flow, ito yung nasa baba ang gagamitin natin. So, syempre, tapos na tayo sa heat transfer. Huwag na tayo dito sa heat transfer na ito. Punta tayo dito sa kabilang side. Itong convective mass transfer. Yan. So, kita nyo naman, kinakailangan natin dito ng Reynolds number at kinakailangan natin dito ng Schmidt number. So, yung Schmidt number, kailangan ay alam natin kung paano kunin, which is nasabi ko na sa inyo kanina, that is just momentum diffusivity divided by the mass diffusivity natin. And then, sa Reynolds number, alam niyo na naman ang formula niyan, yan ay palagi yung kinukuha. Si rho dV over viscosity over mu. So, yan po yung pagkuha natin for our first condition na forced convection over a flat plate. If I'm not mistaken, hindi ko lang din sure kung meron dito sa Perry. Tingnan natin. Tingnan natin. Kasi hindi naman namin to ginamit last time. But anyway, ito yung correlation para makuha natin si Sherwood number for our first condition. Siyempre, may second condition pa tayo dyan. Huwag po ulit kayo mabibigla. Ito naman ay forced convection over a cylinder or a sphere. Na medyo nakakalula nga po talaga siyang tingnan. Nakakalula talaga siyang tingnan. Nung kayo ay nag-solve guys ng dry lab exercise 2 nyo, may ilan sa mga estudyante sa inyo na gumagamit nitong formula na ito. Itong unang to, itong cylinder, forced convection over a cylinder para makuha yung Nusselt number. So kung mapapansin nyo naman guys, ang kailangan nyo lang din naman dito ay Reynolds number, Reynolds number at saka itong Schmidt number. Yun po yung kailangan natin dyan. And then the rest is just simply plug lang. Nga lamang, magkaiba yung condition natin. Ito po ay para sa cylinder, ito po ay para sa sphere, at ito po ay forced convection para dito sa dalawang to. Okay? Kung hindi nyo po naiintindihan, pagka po sinabing over, ibig sabihin ay sa ibabaw. Hindi po siya sa loob. Kasi yung para sa loob ay ito namang condition number 3 natin. Fully developed flow in, ibig sabihin sa loob ng smooth circular pipes. So, tingnan niyo yung formula. Siguro familiar sa inyo itong formula na ito kasi halos magkaparehas lang yan nung nasa kabila nung Nusselt number natin. Kasi kadalasan naman kasi guys, ang ginagawa natin dito ay, or rather, ang mass transfer ay sa loob ng pipes. So kadalasan, ito yung ginagamit natin, itong number 3. So kapag laminar flow siya, kaagad-agad, ang Sherwood number natin ay 3.66 kapag laminar yung flow. Kapag turbulent naman yung flow, ito po yung formula na gagamitin natin. Ito yung formula na gagamitin natin dyan. Still Reynolds number po at Schmidt number ang ating gagamitin dyan. Naintindihan po yon. Condition 3 po ito, fully developed flow in smooth circular pipes. Ibig sabihin sa loob ng pipes po yan. Ito namang last na ito, hindi na natin to pinapakaelman. Wala na, kumbaga. Finish na to. Hindi na natin siya, kumbaga kunwari wala kayong nakita. Kunwari wala kayong nakita, pero ito ay isa ring condition guys. Ito naman ay natural convection. Over surfaces naman.
Yung kanina kasi ay forced convection or pag-flow sa loob ng isang pipe. Ito naman ay natural lang yung pag-flow. Ano po? So wag niyo yung pansinin kasi hindi yan importante or hindi niya masyadong ginagamit. Ang usual na ginagamit natin diyan ay itong 2, 3, or 1. Itong condition 1, condition 2, or condition 3. Na kadalasan ay condition 3 ang ginagamit natin. Okay po. So yun po yung pagkuha natin ng Sherwood number. Now, once again, ulitin ko po, ang Sherwood number ay ginagamit natin dito para makuha natin si mass transfer coefficient. Now, puntahan naman natin itong Chilton-Colburn analogy. So, itong Chilton-Colburn analogy, meron din po siya sa heat transfer natin. If I'm not mistaken, may isa din sa kaklase ninyo na gumamit nitong Chilton-Colburn analogy sa pag-solve dun sa dry lab 2 natin. Pag hindi siya Chilton-Colburn, ay Ditus-Welter or Ditus-Bolter equation ata yung ginamit. Anyway, ito naman pong Chilton-Colburn analogy ay ginagamit po natin kapag ang given sa atin ay yung heat transfer coefficient ang given, and then given din si density, si specific heat capacity, given din si thermal diffusivity or si mass diffusivity. Ano po? Ito naman ay mas madaling way ng paghanap ng mass transfer coefficient natin. Ano po? So, kapag given si heat transfer coefficient, syempre, makukuha natin si mass transfer coefficient natin. We just have to look for the different values of the properties of our fluid in motion based on the temperature and pressure conditions. Ano po? And then, kapag naman si heat transfer coefficient ang pinapahanap, ang given naman sa atin kadalasan ay si mass transfer coefficient, or sa kamalas-malasan ay parehas hindi given si mass transfer coefficient at si heat transfer coefficient. So, ang gagawin natin dun, guys, hanapin muna natin si mass transfer coefficient using those previous formulas na pinakita ko sa inyo. Ito po. Yan, hanapin natin si mass transfer coefficient. Di hanapin natin din syempre si Sherwood number. Sherwood number ay gagamitin natin based dito sa mga yan. Ano po? So, yun. And then, yeah, problem na yung sunod. Problem. Thank you for listening. So, itong topic na to, basically, we discuss how to find the convective mass transfer coefficient, as well as how to solve for the mass transfer kapag convection yung meron sa mass natin, sa mass transfer po natin. Ito po ay i-upload ko din sa GC natin or rather sa classroom natin. Ano po, sana po ay mayroon po kayong na-absorb kahit papano. And then tomorrow ay magpapagawa po ako ng dry lab exercise natin. Or hindi pa pala tayo nakakapag-problem solving. Paano ako magpapa-dry lab? Titingnan bukas kung anong meron. Kung anong ganap. Baka wala. Titingnan natin kung anong meron. Okay? Gustong-gustong walang klase bukas. May mga player ba sa inyo? Di ba parang intramurals ata pala? May player ba sa inyo? Kaya baka wala yung 4? Wala naman siguro. Okay. So, kung wala na kayong question, at wala na kayong gustong sabihin, edi dismiss na po ang klase natin, everyone.